For today's eksena guys, gagawin natin yung ating pangarap na magpasko at mag-New Year sa Pilipinas kasama ang ating mga mahal sa buhay. Regalo na rin natin yan sa ating sarili bilang OFW tsaka malayo sa Pilipinas, malayo sa mga mahal natin sa buhay. Alas 5 ng hapon, ang aga kong naggaya kahit alas 2 na madaling araw pa yung aking flight. Kasi alam ko sa sarili ko na ang bagal kong kumilos. Kaya ang ginawa ko, nagligpit na lang muna ako ng kusina tsaka tinanggal ko yung mga hugasin. Tinanggal ko na rin kung ano yung mga nakasaksak dyan para maiwan natin ng maayos yung bahay. Tsaka mabalikan din natin ng malinis. Sa dami ng iniisip ko, hindi ko alam kung alin yung uunahin kong gawin. Sa dami ng liligpitin ko, sa dami ng... Ay, na-excite na lang yata talaga ako makita yung pamilya ko, makasama yung pamilya ko. Lalo ng ganitong okasyon, napaka-special sa ating mga Pilipino ang ganitong okasyon. Pasko, New Year, isang regalo yun na malaki sa ating sarili bilang OFW. Naghanap na rin muna ako ng susuotin ko para sa travel ko mamaya. So napili ko nga tong dress na red kasi Christmas at saka yung jacket na binigay sa akin ni Ate Bel. Alas 6 na nga ng hapon. Napapaisip na nga ako dyan guys kung paano ko iiwan tong mga alaga ko ng iilang linggo. Wala na kasing mag-aalaga sa kanila ng iilang linggo. Nilagyan ko sila ng electric feeder na every 9 hours automatic yung pagkain nila na malalaglag. Bongga yung Christmas tree ko guys, nasa taas ng aquarium ko. Wala na kasi ako malagyan sa loob na aking kwarto. Medyo masikip na kasi at marami ng gamit. Bigay pala to ng kaibigan ko si Ate Rose. Bigay ko daw sa anak ko at pasalubong ko rin sa nanay ko. Nagsimula na nga akong gumayak at maliligo muna ako para feeling fresh tayo bago bumiyahe. Kasing fresh natin ang air freshener. Charis! Pagkatapos ko maligo, nakaramdam ako ng gutom pero uunahin ko muna mag-ayos sa sarili ko. Minadali ko na nga ang makeup ko dyan at kinamay ko na naman para mabilis akong matapos. Hindi ko naman kailangan mag full makeup para simple lang yung beauty natin pag pumunta tayo sa airport. Naglagay lang ako dyan ng konting kilay at saka konting blush on. Pati na rin very light lang yung lipstick natin para mabilis akong matapos. Kanina pa nga nagwawala yung mga dragon ko sa tiyan at kailangan ko nang kumain. Naalala ko pala kanina, may nabili pala akong pang merienda. Isa ito sa mga pinaka-paborito kong kainin guys. Lumpiang gulay at cassava cake. Hindi ko kasi alam lutuin ang mga ganito, kaya bumibili na lang ako pag nakakakita ako sa tindahan. Eto na muna yung kakainin ko kasi alam ko naman mamaya sa aeroplano, meron naman silang palibreng dinner tsaka lunch para sa mga pasahero. Para makaiwas na rin at tipid-tipid sa gastos. Takam na takam nga ako dyan guys dahil gutom na gutom din ako. Tsaka iniisip ko na rin na nagmamadali na ako kaya bibilisan ko ng pagkain. Fast forward, nandito na nga kami ni Kuya sa taxi papuntang airport. Nandito na rin yung mga bagahe ko na isakay ko na pati sarili ko. Of course! Excited na nga ako dyan guys makarating ng airport at makarating ng Pilipinas. Iniisip ko na kasi kung ano yung mga kailangan kong gawin. Especially gusto kong surprisahin yung mga magulang ko kasi walang nakakaalam sa kanila na uuwi ako ng Pilipinas. Mahirap din kasi ngayong umuwi ng Pilipinas lalo na napakamahal ngayon ng pamasahe sa eroplano. Aminin natin, sa realidad hindi lahat ng OFW nabibigyan ng opportunity na makauwi sa Pilipinas every December, lalo na peak season, napakamahal ng ticket. Hindi mo sasayangin ang ilang libong kamahalan ng ticket, pero kung may gusto, may paraan. Pag may gusto, kakayanin mo para lang sa pamilya mo, kaya every month, kung nagigipit ka, mag-ipon ka ng pera para pag December may pambili ka ng ticket para makasama mo sila sa special occasion na to. Ay, ang dami kong daldal, nandito na pala ako sa airport. Ang aga ko ngang dumating dyan kasi kailangan kong i-check yung bagahe ko. Baka over ako sa limit na kilo ko. Pag over ako, kailangan ko na naman magbawas ng gamit at ibabalik ko na naman yung mga gamit ko papuntang bahay. Kaya mas maaga, mas maganda para may allowance ako sa oras at hindi ako mahagad at hindi ako malate at hindi din ako maiwan. Ay! Pumila na nga ako at tinignan ko yung bagahe ko kung nag-over ako. Salamat naman at sakto lang yung bagahe ko. Naghanap muna ako ng matatambayan kasi medyo mahaba-haba pa yung oras na aantayin ko. Alas 2 pa na madaling araw yung flight ko. Ang aga ko diyang dumating pero kampante na ako. Fast forward, nakita ko na nga si Yellow Teddy Bear. Ang saya ko dyan. Kasi isang magandang pahiwatig, nalilipad na kami at makikita ko na yung Pilipinas kinabukasan. May nakilala pala akong maraming dala sa linya kanina nung pag-flight namin. Si ate, inaantay ko sa dyan sa immigration. Ayan na si ate.
Tinulungan ko siya, naawa ako sa kanya guys. Ang dami niyang dala. Marami daw kasi nagpadala sa kanya. Kaya pagkatapos, bumaba na rin kami at nagpicture-picture. Natatawa nga kami dyan dalawa ni ate kasi magkasama kami pero hindi namin alam ang pangalan ng isa't isa. Tinulungan ko lang kasi siya kasi naawa ako. Ang dami niyang bitbit. Marami daw kasi nagpadala sa kanya. Fast forward, andyan na kami sa baba at kinuha ko na rin si ate ng trolley para hindi siya mahirapan sa pagtutulak ng mga gamit niya. Kumuha muna kami ng mga gandang litrato at souvenir para maalala namin ang isa't isa na nagkakilala kami. Bago pa kami maaliw sa pinagagagawa namin ni ate, niyaya ko na nga siyang pumunta kami sa gate. Nagsimula na kami maglakad at hinanap na namin yung gate namin. Nasobrahan kami guys sa paghahanap ng gate namin kasi hindi namin napansin, kaloka, umabot na pala kami ng D dahil sobrang katsikahan namin. Then finally, after 365 days naka-boarding na kami guys. Ayun na pala ang aming sasakyan na eroplano guys. Ready na siya. Papasok na pala kami dyan guys at nakapila. Finally, pagkatapos ng ilang minuto, nakaupo, nakarelax na rin. After 9 hours of patiently waiting guys, ayan na, natatanaw ko na yung Pilipinas. Mahal nating Pilipinas, motherland. Yan guys, hindi ako makapag-selfie dyan guys kasi may katabi ako dyan, si madam. So nahihirapan akong kumuha ng video. And then guys, napaka-exciting part talaga yung palanding kasi yun yung parang the scariest part natin na mararamdaman sa pag-flights. Anyway guys, nandito na ako, nakalagpas na ako ng immigration, ang bilis kong pumila, nag-e-gate lang ako, hinihintay ko na ngayon ang aking bagahe. Si ate naiwan pa rin doon, at saka na pumipila pa rin sa immigration. Naririnig ko yung ingay guys ng mga taong excited nang umuwi sa kanya-kanyang bahay. Excited nang makita yung mga mahal nila sa buhay. Napakadaming ang tao dito guys sa exit area na nag-aantay na susunduin yung mga mahal nila sa buhay na pauwi sa Pilipinas. Wala namang susundo sa akin guys kasi wala nga nakakaalam na ako'y uuwi sa Pilipinas. Natatanaw ko na ang isang magandang pahiwatig na nasa Pilipinas na tayo kasi nakikita ko yung giant Christmas tree dito sa airport. Ang daming tao. Hindi ko alam kung saan ako pupunta para akong naliligaw. Pero to the selfie pa rin ako dyan. Ayang napakagandang Christmas tree nila. At saka papunta ako ng taxi, naghahanap ako ng masasakyan. Kinain ko na pala yung lipstick ko dyan kasi gutom na gutom ako at apakatagal kong inantay si ate. On the way na kami, pa uwi sa aming bahay at excited na akong natatanaw yung mga building at billboard dyan sa Pilipinas. Thank you guys. That's only for today. Bye!